Pampanga braces for another round of torrential rains even as the province has been under a state of calamity since August 12. Mobile journalist Daniel Dayao is monitoring preparations on the ground. Daniel, what can you tell us? Yes, Diego, walang patid nga ang pagbuhos ng ulan dito sa Pampanga. So particularly, nandito ako ngayon sa Masantol, Pampanga. At kung makikita mo sa aking likuran, ay nasa likod ko ang Pampanga River kung saan nakikita natin or naobserbahan natin na tumataas na nga yung tubig. So kanina kasi, Diego, nasa Macabebe, Pampanga tayo. Pero kinailangan nating lumipat ng location dahil tumataas na yung tubig doon dahil sa high tide. So Diego, ipakita ko na lang muna sa iyo yung sitwasyon dito for now. So kung makikita mo sa aking kanan, Diego, andito yung fish port at dahil nga tumataas na yung tubig ay umaakyat o sumasampa na dito sa landing ng fish port na hanggang ankle deep. So dito naman sa aking kaliwa, Diego, andito yung evacuation centers or isa sa evacuation centers ng Masantol, Pampanga. Dahil dito, Diego, kung maobserbahan mo or maobserbahan ng mga kapatid nating nanonood, ay may mga bahay dito. So yung iba, lumikas na voluntarily, pero yung iba, nagde-decide na magstay. So Diego, ikwento ko na lang din sa'yo yung kanina sa Macabebe, Pampanga. Ito kasing Pampanga River, Diego, ay bumabagsak siya sa Macabebe. So yung Macabebe, Diego, kanina nung pumunta tayo doon ay baha na. Ang sabi nila ay tumataas na yung tubig dahil high tide. Pero bukod pa doon, Diego, 3 linggo na daw talagang hindi humuhupa yung tubig. So ikwento ko na lang din sa'yo, Diego, yung sabi ng ibang residente dito. So kanina nakausap natin si Nanay Maricel. So ang sabi niya sa atin ay hindi pa siya lumilikas dahil ang kanyang option ay yung kanyang bahay. Kung kaya daw niyang tiisin, ay titiisin daw niya. Pero apart from that, meron din tayong isang nakausap, si Nanay Josephine. Ang sabi naman niya ay mahirap daw talaga ang kalagayan kapag araw-araw ang sinusuong mo ay baha. Pero kabukod pa dyan, sinabi rin niya na kailangan daw talagang pag-igtingin or magkaroon ng konkretong flood control. Lalo na't ngayon nag-uulan at nagre-reklamo or nangangamba na ang mga residente pagdating nga sa habagat. So Diego, ayon kasi sa Vice Mayor na si Vince Flores ng Macabebe, Pampanga, ay talagang hindi na nga maganda yung sitwasyon dahil 37,000 families na raw ang affected. Pero ang sabi niya sa atin ay tumutugon naman daw sila sa pangunahing pangangailangan. Una-una na dyan ang relief goods at pati na rin yung libreng sakay. Kasi kanina, Diego, nung pumunta tayo doon, baha. So yung transportation, yung tikling o yung mga elevated tricycles, pati na rin yung mga bangka. Pero apart from that, meron silang libreng sakay. Dahil, Diego, dito sa Pampanga, apart from as per my observation, yung mga residente dito ay talagang binabaha. At yung baha dito ay may mga parts na malalalim talaga. So hindi talaga advisable na magkakaroon nga or dumaan yung sasakyan. Particularly yung experience namin kanina na muntik na kami mas stranded dahil paiba-iba yung level ng tubig. So Diego, kung makikita mo nga ngayon, patuloy nga yung malakas na buhos ng pag-ulan at kung makikita mo ay mataas na yung level. Ito nga yung sinasabi ng mga residente na talagang naaalarma sila dahil mataas na daw yung tubig sa kanila, 3 linggo na daw, pero ito patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dahil nga sa habagat. Diego. All right, go to higher ground na and keep safe and keep us updated. That was mobile journalist Daniel Dayao reporting to us live from Pampanga.